So yun, bali, tanong ko lang sir, magkano yung kinikita mo pala ng isang buwan sir? Mahapot ng... Nga pala si Jobert Lanusa, Lalamove driver, 3,000 kg, 3,000... Ay, sorry. Ito, rolling, anong pangalan sir? Jobert. Ako nga pala si Jobert, driver ng Lalamove. 3 years na ako kay Lalamove. Ang model ng sasakyan na to is ELF 2022 model. Ngayong buwan ngayon, medyo matumal ngayon pero kumikita pa rin kahit paano. Tara, samahan nyo ako sa Lalamove sa biyahe. Kasama ko si Boss Chip, saka si Boss Panords. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So for today's episode, sobrang special ng episode na to dahil ito yung mga pinapangarap ko na i-feature yung 3,000 kg na alam mo. Kung makikita nyo sa likod ko mga tol, may feature tayo na driver gamit ang 3,000 kg which is para malaman ninyo kung magkano nga ba ang kinikita or ano yung mga nangyayari sa buhay ng isang Lalamove 3,000 kg at para sa mga nagbabalak na pumasok sa ganitong kg mga tol, which is nakikita nyo naman sa mga previous vlog natin na feature natin yung mga iba't ibang kg at ito yung pinakamataas na kg natin mga tol. So yun, ngayong araw isamahan nyo ako sa biyahe natin ngayon and let's see kung ano mangyari. So medyo exciting to mga tol dahil bagong-bago tong 3,000 kg na i-feature natin dito sa channel natin mga tol. So samahan nyo ako for today's vlog. Let's go! Masasabi mo ngayon sa sa 3,000, ang laki no? Tiyan mo, gano'n kalaki kay Panords. Ito, brad, ang laki. Excited din ako. Gusto kong malaman kung ano kitaan talaga nito, di ba? Sa mga gustong kumuha ng 3,000 kg, malalaman natin kung paano yung kitaan nito, di ba? Hindi lang sa 1,000, 2,000. Ito, 3,000. First time ko lang dito. 3,000, no? Di ba? Laki niya, no? Kasi si Panords kasi 2,000 kg talaga yung drive neto ngayon. Gusto niya ring malaman kung okay nga ba or mag-upgrade siya ng 3,000 kg kasi paldo to eh, di ba? Hindi, maganda dito kala niya ng mga boss. Sa kanya yung 2,000 kg na FP, aluminum, pati 3,000. Oh. Di ba 2,000? Kung kuha tayong dalawang 2,000 FB, 2,000 aluminum. Kasya. Kasya dito, laki nito. Ang laki pre, sobrang laki nito. Ano yan ha? Freezer ban. Freezer ban. Pero, diba may ano? Ayan ito pre, kung makikita niyo yung lobo. Grabe. Napakalaki doon. Excited ako. Ano kayo bubuhatin? Baka cut liter ulit. Kaya natin yung ano na. Tingnan mo yung mga lumalabas na booking kay boss oh. Daw may 3,000. Ay grabe. Balagtas to para niya 3,000 agad. Baba. Ano yung mga lumalabas nga sa inyo sir? 2,000 FB, saka aluminum, saka 3,000. Grabe. Ang lalaki na kagad. Malabon to Rosario. 2,500. Pero maliit pa yan, no? Malit pa yun, 2,000 yun, 2,000 kg lang. 2,000 kg lang yan. Mali mo, may makuha tayo 10,000 agad, no, sir? May ganun ba? Dati nga, meron. 10,000 agad? Ano pinakamalaki mo, isang biyahe? Isang booking? Isang buong pinakamalaki ko is 30 yata yun. 30,000? 30,000? Oo, 33 isang biyahe. Putik na yan! Ano yung Pasko? Hindi, ano Bare lang yan, months? normal. Ang biyahe ko kasi noon sa Isabela. Sa Bella. Nakadalawang booking ako, isang 20, saka isang 13. Grabe. Puta, grabe naman yun. Ang laki pala ng 3,000 kg, mga tol. Pero kung malapitan lang, siguro minsan 5,000, 7,000, gano'n. Okay. Yes po. Papuntang Magalang, Pampanga po. Bagbag to... Opo. Ano po yung item na ipapadala? Ano po sir, mga steel matting po. Still mating. Sige po. Opo. On the way na po kami. Wala naman, Sige po. wala naman pong buhat siguro yun, no? Po? May kailangan po bang magbubuhat? Okay lang ako pero may magkakarga sa mag-unload po doon. Alright guys, sabi na ko tayo booking. Alright guys, sabi na ko tayo yung booking ngayon mga tol. Actually, nagulat ako sa booking dahil from, ano ba yung from Bagbag to Magalang Pampanga, no? Magalang Pampanga. 4,700 plus, tama ba ako? So 4,700 plus isang biyahe lang yun mga tol ah. And let's see kung ano yung mga bubuhatin natin, yung mga booking natin mamaya. And
Grabe, 4,700, isang buhay lang para sa motor. Isang linggo na, 4 na araw, no? Grabe, laki. Sa 2,000 kg pa may ganun? Hindi, ano, kailangan maraming booking ka, maraming naka-double ka dapat. Pero wala, hindi kaya yun, isang biyahe. Okay. So marami tayong pag-uusapan ngayon, tol, regarding sa 3,000 kg. Sa mga nagbabalak pumasok sa ganitong larangan, sa mga nagbabalak mag-apply sa ganitong larangan, malalaman ninyo ang buhay ni Kuya Jobert na dating dancer. O, dating dancer. At nakikita nyo, napakaluwag, oh. Dancer paglasing. Dancer pag... Gagi, napakaluwag, tol. Ano masasabi mo, tol, sa Ang luwag na para tayo nasa train, para tayo papuntang busan. Ay, no, grabe. Napakalaki pala ng 3,000 kg. So, sobrang exciting to, mga tol. Gagi, kung makikita ninyo, gaano kalaki yung ano, tol. Gaano kalaki yung mismo ano nila, mga tol. Ayun, kung makikita ninyo, mga tol. Napakalaki yung ano, napakalaki nung mismong freezer ba din, sir, no? Pero gumagana pa yan. Grabe, napakalaki, pre. Pre, buka nga doon, pre. Tingnan natin. Oo, laki, oh. Agaga, pre, hindi ba, no? Napakalaki, pre. Parang sarap pang camping na ito. Ganito pala ang 3,000 kg. Ganito kalaki. Usually ba, sir, ganito yung 3,000 kg? Pero iba, mayroon pang mas maliit yan ng kaunti. Pinaka-standard yan. 14 feet. Yan 14 feet and a half. So, ganyan pala yung laki ng 3,000 kg, mga tol. Grabe. So, tingnan natin yung bubuhatin natin. Ngayon pala yung mga bakal, mga tol. Makikita ninyo. Ano ba yung ano, malaki? Sa namin. Ilang pirasong ganito po, madam? 30? 32. Kasya. Laki yun. Sir, okay lang, sir. Naka-vlog, sir. Gwapo ni sir, ako mga ni James. Stainless yan, boss. As in, bakal talaga, sir? Opo, galvanized po. Galvanized. Tapos filmating. Ito pala mga tolo, sa mga gustong ano, sa mga gustong mga ganito. Actually, dito pa rin malalaman mo yung mga ano, yung mga warehouse, lahat. Actually, sa paglalala mo mga tol, makikita niyo yung ano, yung mga talagang supplier, yung mga warehouse or yung mga naggumagawa talaga, no? Dito, lahat makikita mo. Ganito, pag ganitong tatakyan ka. Oo. Katulad nito mga tol, kung makikita niyo, ito talaga gawaan talaga dito. Dito nila inaano. Pieces lang, nasabay mo pa ba to? 2,000. Aluminum. 1,763 pesos. Tapos nangingi ka ng pang toll fee, no? Usually dapat sila yung nagbabayad yan, sir, no? Oo. Sa kanila dapat yun. Sa kanila dapat. Madam, Ayun, no? may bayad na 50 pesos. Magpapit na. Ano pa mo, sir? Aaron. Shoutout nga pala kay Aaron, ano, James Reid ng Valenzuela. Ay, bagbag pala, ano? Ito tayo mga kapalit na pala. Alright guys, so yun, bali nandito pa rin kami and time check, anong oras na ba tayo mga tol? 10:09 and una kong napansin dito sa 3,000 kg natin mga tol, medyo matagal talaga yung paglo-load since malaki nga itong ating kg na dinadala mga tol. And yun, kailangan talaga na ano, kailangan talaga mahaba pasensya mo sa oras mga tol. And nga pala tol, nabasa mo ba kung ilang minutes ka ano, ilang minutes yung waiting time dito? Kasi usually sa motor 30 minutes lang eh. Dito sa 3,000 kg. 90 minutes dito mga boss. 90 Tapos minutes. 250 pesos. Yun. Usually ba sir, nangyayari sa yun? 90 minutes. Tapos nagbabayad naman sila. Pero minsan may na-encounter akong ano, Hindi nagbabayad. So talagang kakain talaga ng oras dito mga tol, lalo na pag malaki yung kg mo since sobrang laki nga ng nilalagay ng mga gamit or sobrang dami ng nilalagay na gamit mga tol. So yun yung una kong napansin sa 3,000 kg mga tol. Shoutout Frontex. Ito yun, sir, ang pangalan mo? Grabe yun. Grabe yung buhok mo, no? Tapos, Agad na lang ito, kalbo. yun lang, medyo nakakasilaw, sir. Ayan, makikita ninyo. Shoutout kay Asong, Kay karburador. Asyong Salonga? O Jabonga? Asong, kung sumagaw yung karburador. Butang nila. Ayos, oh. Ayos, oh. Asyong, oh. So yun mga tol, bali ito na yung pick up namin. Sobrang daming nailagay. And grabe, no? Grabe yung buhot, no? Usually ba ganito lagi yung ano mo? kadalasan pinupuno nila eh.
So yun mga tol, bali dinadagdagan pa. Actually lang alam na namin 32 frames pero sobrang napuno no. Guys, so na-pick up na rin namin mga tol and grabe no, sobra yung dami. Naramdaman mo yung bigat? Para lagpas na sa 3 tonelada to no. Actually ang medyo hindi lang namin nagustuhan, which is alam kung mapapanood nila to mga tol. Dinadagdagan din ang dinadagdagan. Ang usapan lang ata parang ilan lang tol no? 32 frame lang daw ang sabi. 32 frame. Pero naging, dumami. Dumami. Nanganak eh. Usually ba naranasan mo to sir? Yung dinadagdagan? Yun nga pre, pero parang ako kahit ako ramdam ko yung bigat namin ngayon. Ayun, ramdam ko yung tapak ni sir ngayon no. Tandaan nyo pala dito sa may Rockville mga tol, 50 yung single. Katulad ngayon para at least maging aware yung mga ibang driver. Pero mapalabas na kami, sisingilin pa kami, di ba tol? Oo. So dito sa Rockville yan mga tol, sa may Bagbag, tapat ng Mercury, yung entrance dito sa may tapat mismo ng Mercury. So grabe yung mga ganito. Do trabaho lang naman nila yan pre. Pero kada liko may bayad. Kada liko kasi may bayad, yun ang napansin namin dito. Nakakainis. Nakakainis nga. Alright guys, so nag-stop over muna kami dito sa may Krispy Kreme kasi manlilibre sa Panords no? Lagi na lang eh. Baka Panords yan. Naman dodonut siya si Panords. Ay, ito pala, kahit ito na lang, chocolate. Ay, parehas lang. Parehas lang pala. Dami, sarap ng donut. Alam mo kami mga bundles. Medyo isang oras pa yung biyahe namin mga tol. Kung may kita ninyo. Laki nung dala namin, no? Tignan mo yung compare mo sa ibang sasakyan, napakalaki niya. So mama interview natin yung sa ano. Talaga si Panords. Okay, maniniwala. Grabe si Panords, sa libre ng kape, no? Sagot niya talaga yan. Grabe talaga si Panords. Ibang klase. Talagang nakakagawa niya. Yun ang libre sa Krispy Kreme. Ibang klase ka talaga. Grabe si Panords. Grabe libre ni Panords, oh. Oh? Yan mo talaga ni boss. Ba't man libre, no? Sarap. Sarap pala pagka-libre. Okay, ako sabi mo kay Panords. Garante, no? Garante ni boss. Thank you. Ayup. Ayun, oh. Nakaulo ko eh. So ayan mga tol, bali nga pala, i-share ko lang sa inyo. Ito pala dinadrive na Isuzu ni sir is, meron siyang sir, operator, no? Operator ba tawag doon? Operator. Bali ang hatian daw nila. Magkano yung hatian ninyo usually sa buong araw nakita mo? 40-60. 40-60. 40 sa'yo. 60 sa operator. So, mas advisable talaga na dapat sarili mo yung ganito para mas malaki kitain lang. Oo, yun. Bali, ang hatian pala nila dito is 40-60. 40k Sir Jobert, 60% doon sa doon sa may operator niya. So for example, kung kumita siya ng 1,000 sa isang araw, 400 sa kanya, 600 doon sa tama, 'di ba, sa operator. So ganun yung nagiging system mo na mga ganito pag for example, ikaw ay may-ari ng isang Isuzu na ganito tapos ipapadrive mo sa iba. So, I'm not sure sa baka pwedeng 50-50, baka pwedeng 70-30, iba-iba po yan. And so far tol, kahit may ganun or may hatian na ganun, may kinikita pa rin ba? Oo, guys. Hindi kagaya ng boundary na may lugit. Okay naman kahit pa paano may natitira pa naman. Okay. May natitira pa naman. So, ayun mga tol, kahit pa paano. Usually tol, magkano yung kinikita mo sa pwede mo bang may share sa amin sa isang araw? Sa isang araw, pag Yung gross muna, yung hindi muna tinanggal muna lahat. 5,000. Halimbawa, naka 5,000 ka, bawas na yung commission. Oo. Sabihin na natin 5,000, bawas na yung Bawas na commission doon. commission saka diesel, bawas na. Magkano usually diesel nito? Sa isang araw? 1,000? Oo. 1,000 lang? Tipid, no? 1,000. So, pinaka-net mo, sir, yung kung kumbaga yun sa'yo na. Pagka yung linis sumabot ng 5,000.
Ay, yung sa'yo na, yung hati na yung ano. Magiging 2,000 sa akin. 2,000. 3,000 sa may-ari. So ganun nga mga tol So mas maganda talaga pag sarili mo yung sasakyan, no? Pero may, ano kasi yun, may bawas pa kasi sagot na may-ari yung maintenance nito. Kaya siguro ganun. Kasi sagot yung maintenance, no? Yun pala, sagot din pala na may-ari yung maintenance nito. Kaya siguro ganun kalaki yung pinapawas. Pero pag solo ninyo, yung 5,000 na yun, sa inyo na yun. Kasi grabe yung booking sa 3,000 kg, no? Minsan, isang booking mo lang. Ito, katulad nito, isang booking ng 4,700 na. Pag na-double book pa namin to at hindi pinuno, kayang-kaya maka 10,000, ay mga 8,000, no? Oo, ang laki nito. Isang biyahe. Kung may solo kang ganito, paldo ka dito. Diba? Ikaw makakuha ka pa ng pabalik ulit ng 4,000 o kaya 5,000. Ay, diba? minakwento ka pala sa akin, sir, dati yung 33,000 mo, no? Ano yun? Ano yun? Kailan yun? Noong December? Mga isang buwan may ko lang ata nakakalipas na. Ano yun? Kawayan sa Bela. 33,000, dalawang booking. Dalawang booking. From, galing saan yun, sir? Galing Valenzuela saka Nox na kaya. 33,000. Grabe, isa pa lang yun. Grabe. Isang biyahe. Isang biyahe pa lang. Isang biyahe, pero dalawang booking. Double book. Pwede na. Double booking, no? Oo, double booking. 33,000. O, yan ha. Sa mga nag-ano. Legit yun. 33,000 yung kinita niya sa isang biyahe. Legit yun, sir. Oo, yun. Oo. Kinikita talaga yun ng mga 3,000 kg. Baka mas malaki pa kinikita ng ibang 3,000 kg dyan, di ba, tol? Oo, yung iba. Probinsya talaga eh. Si Boting, dito pa lang yan. Tsaka bihira lang siya lumayo yan. Ayun, mga... Tanong ko lang, sir, magkano yung kinita mo ng ano, kinikita mo pala ng isang buwan, sir? Maabot ng 250,000. 250,000, grabe yun! Grabe! 250, di ka, legit 250,000? Hindi, joke lang. Akala ko 250,000 eh! Magkano talaga yung kinita mo, sir? Siguro, Yung malinis, sir, sa isang buwan? linis lang. Bawas na yung pagkain sa diesel. Siguro umabot ng 30 or mahigit pa. 30,000. Pero pag walang hati, sir, pag walang hati. Malaki yun. Okay. So, 30,000 malinis, may hati kasi 60-40 sila. Pero pag yung, for example, sa'yo talaga to, mga magkano? Oo, abot siguro ng 50 meron. 50. Nung Pasko, sir, ganun din. Nung bare months. Mas malaki to sa Fairmont kasi mataas ang booking nun eh. Okay. Maabot yata ng 90 o 100 megit pag Isang araw? Oo. Isang araw? Hindi, sa Isang buwan. So, yun, ganun yung kinikita. At least para, just in case mga tol, may idea kayo na ganun yung kinikita ng mga driver, mga tol. Kasi, para sa akin kasi yung sinasabi kasi nung iba na bakit ko daw sinishare yung mga kinikita nung iba na ganito, which is, para sa akin kasi yung vlogging, or yung pagbablog ko kasi mga tol, sinishare ko lang para sa mga plano or mga nagtatanong ng mga kung magkano ka ba kinikita kasi may mga curious sa inyo sa mga gustong mag-apply, sa mga gustong pasukin yung ganitong larangan. Of course, kailangan din natin malaman siguro or siguro kailangan yung iba no, curious lang no. Gusto nila malaman ko ano yung idea, may idea sila. Kasi yung iba kasi, di ba? Para hindi na mamasukan, madami nagtatanong sa akin yan. Gusto nila mag-for good, galing ibang bansa. Pero wala silang idea. Wala silang idea kung ano yung negosyo. Dito sila nagtatanong sa ganito. Yung iba kasi ginagawa kasing negative yung pag-share namin ng knowledge about sa kitaan sa mga ganito, which is para sa amin, sinashare lang naman din namin para may idea yung gustong pasukin yung gantong larangan or gustong mag-resign sa trabaho or talagang gustong lang na to yung kumita rin ng More on OFW mga nagtatanong, yung mga ganon. Mga ayaw na nila mga ibang bansa. Kaya nagtatanong sila. yun. Hello ma'am, good afternoon, Almu. Ma'am, sorry ma'am, kami po yung nag-pick up kanina, yung sa yung dyan sa Valenzuela, ay sa Bagbag. Ako? Opo, actually ma'am, Partner? opo ma'am, tinatawagan kasi namin ng drop off ma'am, pinapatawagan kasi ng guardian, hindi sumasagot. Diba baka? Try ko dito sa meeting dyan. Kung makapagalaw.
Sige, ma'am. Baka nasa loob ka nito. Ay, opo. Kasi nandito lang kami, ma'am, sa may, pina-stock lang kami dito ng guardia sa tabi lang po, sa labas. Alright guys, so hanggang ngayon hindi pa sumasagot yung drop-off. Tinawagan na namin yung nag-book, tatawagan or may messenger na lang daw nung mismong nag-book itong drop-off kasi hindi sila, yung guardian hindi po papayag or di ata kilala yung mismong drop-off dito. So ito yung mga isa sa mga problema ng 3,000 kg or mga kahit sino, mga kahit hindi lang 3,000 kg. So usually tol, ano yung mga problemang na-encounter mo sa ganitong trabaho? Matagal magkarga, diskarga, Contact person. contact person. Normal yan, no? Yung iba kasi parang walang pakialam eh, no? Oo, wala silang pakialam lalo pagka sa drop off o kaya sa pick up pagka tinawag, di ba contact. So, yun yung mga problema ng ganito. Tingnan mo, tinatad ko na ng message. Kasi yung number din nila, auto-block yung mga tumatawag. Tinatad ko ng message. Hindi pa sumasagot. Alright guys, after mahabang pag-aantay mga tol, dumating na yung mag-pick up. Ang system mo, hindi makakapasok to si Panerds pag hindi nakapans. Ayun no, magpapan siya, buti ka mo nakahiram. Ayun si Sir din, nakapansa rin si Sir oh. Boy Scout tayo eh, Girl Scout pa. Yan, ayun no. Alright guys, so nandito na kami sa may drop-off location mga tol. Bali, drop na nila yung mismong karga namin. Yan. Grabe, laki talaga ng 3,000 kg. Oh. Medyo madami-dami silang ibababa. Grabe yung bit-bit namin, no? Ang dami. Alright mga tol, so na-drop na yung sa may first ano natin. Ang problema pala rito, marami pa pang bababa, o yan na lang. Hindi pa nila nakakalahat yung binaba nila. Meron ulit tayong bababaan which is sinusundan lang namin itong naka L3 mga tol. So ito yung isa sa mga struggle ng mga gantong kg, no? Lalo nga mga malalaki. Grabe yung waiting time, as in parang isang oras may higit tayo. Ano ka lang matatagalan. Kaya mas minsan, maganda perali mo na lang yung disiplina. Diskarte, ganun. Galing. Galing na ito, sir. Pero bad trip yan. Alam mo sa ganitong trabaho talaga yung pasensya mo, no? Grabe. Grabe, grabe yung waiting time namin. Ganito pala. Sa'yo, pag nangyari sa'yo yan, anong gagawin mo? Siguro, ininaway ko na yung Tangay na pag Turo nila pag salisi. gagawin mo yung kasi kinakainan nila, Brad. Yung ano, yung marirecommend yun na pakain. Frontex din pala sila eh, oh. Uy, sabi natin sa na to. Tayo! Wala po na yan. Parang hindi nga pagkakunin panso ah. Ay! Grabe yung binaba natin, no? Yan, dami boy. Yung lagpas na yan, 3,000. Kasi ang usapan ito lang. Metal frame, ito. 33. Tapos meron pa palang ganun, 43. Grabe. Pala. Tapos meron pa yun nandun, binaba dun. Oo. Dami Tapos yung mabigat pa dun. May ano pa dun eh, scaffolding na binab. Grabe. Tol, after ilang hours ng pagdadrop mga tol, kahit pa paano naman yung ano natin, pinag-drop off pa natin is nagbayad ng additional. So siningil namin ng waiting time, no? Waiting time, tapos yung overweight nga na ating kinarga mga tol. So ito yung pinaka-net niya, 4,284 plus, 4,284 pala, plus 1,250. So yun yung kinita niya na ano, na yung pinaka-kinita niya, pero hindi pa rin labas yung ano, yung gasa. Ang labas lang doon is yung 20% nilalamove mga tol. So mamaya natin, tignan natin kung magkano yung roughly na kinita ni sir. Mga pagkain sa ano, Pampanga. Isda oh. Ito specialty ata ito. Adobo. Pwede ba Gcash, Nay? Cash lang. Tol, pera mo na ako, pwede ba ipasa sa'yo? Pasa ko sa'yo. Ay, muna kami mga boss. Ayun, no? Ito po. Ikaw, Tol, pili ka na. Kaya nung gusto mo. Habang nag-antay tayo ng booking.
Sabi pag vlogger yarn. Birthday boss ship. Libre niya lahat yan, no? Libre lahat yan. Libre na parcel. Ako na naman eh, no? So ayan mga tol, makikita mo, ito yung ulam namin, tilapia, menudo. Ano yung specialty na kanina? Pampanga. Marami specialty daw Pampanga. Pero feeling ko dahil nasa Pampanga tayo, masarap ang ulam natin. Sarap tagal. Wow. Wala pa pala yung luto. Wala pa luto. Kapag isda. Sarap. Ito din kanin na yata ya. Very good. So tapos na namin kumain. Time check. 3:49. And titipan na namin yung halo-halo ng Pampanga. Refreshing. 30 pesos lang to, sobrang mura yung pagkain dito. Tsaka napansin namin na grabe yung serving dito ng ulam, no? Solid. Solid yung serving ng ulam, ang dami. Tapos, hindi mo ito, 30 pesos lang, ang laki na. So, mura rin yung mga pagkain dito. Sa may ano to, magalang Pampanga na to, no? Pero malayo eh, no? Malayo sa magkano. Balitaan namin kayo pag nakuha na kami ng booking. Alright guys, so nandito tayo sa may refill. Mura ng gas dito, 73.40 lang oh. So nagpagas si boss ng 1.5. Ayun oh. 1.5 lang yung ginas niya mga tol. Ilang litro yun? Ilan litro yun? Diyan. Ako pala. 19 liters. 19 liters. Malayo na mararating na yan. Oo, 19. 19. O yung sa left mo titingnan. 19 nga. 19. Dasal ka, magkakabuking. Ganun ka. Tama. Ganun ka. Okay. Ang ina ng oras na. Ginapang na namin yung buong Pampanga. Wala kami nakuha tayo na. Hindi kami binigyan nila mo. Mga tol, anong oras na pre? Pre, anong oras na? 5:31. 5:31 mga tol, nandito pa kami sa Pampanga. Ginapang na namin, nakaidlip na ako lahat, walang booking. Schedule. Pakita mo yung booking. Kita niyo yan, walang booking oh. Mabalakat. Wala, for schedule. Dito lahat. Hindi kami binigyan, walang yan. Hindi namin alam kung makakuha kami. Bahala na mga tol. Babalitaan na lang namin kayo. Yeah. Ha? Ayun no, yung tambay na lang si Jobert no. Oo, tama daw. Tama, Yossi. Okay. Okay, kailangan na natin dumiskarte. Trabaho na lang. Kailangan na natin trumabaho ng iba. Ayan. Uy. Parang tao. Diskarte tayo. Boss nyo. Ano? Alright guys, so time check, it's already 7:34 mga tol. Wala na talaga kami nakuha ang booking. Bali isang booking na lang talaga yung nakuha namin. And sir, tanong ko lang, magkano yung net na kinita natin ngayon sa isang booking lang? Ibawas mo na dun yung yung minus mo na dun yung anong tawag dito? Yung boundary, kasi may boundary si sir eh. Pero kung walang boundary, paldo ka sana kahit isang booking lang, no? Paldo sana ako doon. Total lang kinita niya mga tol, 2,363.6 pesos mga tol. Labas na rin yung 60%, dapat walang 60% na kung sakaling sa ito yung kotse, no? So, ayan mga tol, para sa mga nagbabalak ng tag dito, ng mga gantong kg, like 3,000 kg, ganito po yung mga kinikita, which is sobrang tumal na ito. Ito na yung pinaka-tumal dahil isang booking na yung nakuha namin. Dapat may nakuha tayo kanina, no?
4,000 may higit yun. sayang. 4,000 may get. Ayun. So, yun lang mga tol. Sa may mga questions, paki-comment na lang sa baba mga tol kung may mga questions kayo. And tignan natin kung masasagot natin lahat mga tol. And ganun lang naman yung mga kinikita ng isang Lalamove driver mga tol. And maraming salamat pala kay Panorts. Yan, si Panorts. Yan si Panorts. And then si Sir Jobert. Yan. Actually, marami akong topic na hindi pa na, siguro sa mga next episode. Since makasama pa natin to, si Sir. Kasi may plano kami na 24 hours challenge na gagawin sa isang vlog at abangan nyo yun mga tol. So yun lang. Maraming salamat kung nakapag-comment dito. Don't forget to comment, like, and subscribe. Kung nagustuhan naman yung mga ganitong content, and this is Ship Vlogs. Thank you kay Sir Robert and kay Sir Panords mga tol. See you next vlog, everyone. Pag may mga questions kayo, comment lang sa baba. Peace out.